Pero hindi pa yung totally. Parang ang hirap pang i-take in yun yung na parang naabot na sa ganitong level yung band. Kasi parang when I look at sa amin, parang ang nakikita ko pa rin sa mukha nila yung mga mukha nila nung senior high kami. Na yung mga walang maayos na gupit, walang maayos na facial wash. Grabe. Kasama ako dun. Na yung mga ganun. Kaya parang, when I look at them, I see my friends pa rin nung na just couple of simple people na tas parang ngayon we're here and it's hard to take a hold of it at the same time parang yung super grateful na yun parang nangarap kami then parang we're slowly reaching for our dreams and slowly climbing up the ladder na we once thought na hindi namin kaya akyatin. Kaya, yes. Definitely, sobrang hirap din niya i-digest. Kasi kanina po plinay namin yan, yung concert namin. Yun sila ko. And parang collectively na-feel namin na parang hindi kami makapaniwala na earlier this year lang siya. So, I think that that shows how much has happened just this year sa amin. And ayun, doon pa lang makikita ko kung gaano katatag yung passion ng bawat isa na hindi nagbago mula parang nung high school kami. So, ayun, same with Rafa, every time I look at these guys, every single day nakikita ko pa rin yung mga nangangarap sa classroom na hindi inakalang makakarating sa ganitong point ng career nila. Meron naman kami mga time na nagde-debriefing kami na uy, congrats sa ganito. Parang dati lang, ganito, ganyan. Puro ganun. Fill in the blanks. Ayun po. Ayun, same din sa sinabi ng dalawa. Parang ang hirap siyang i-digest, lalo na pag napaligiran ka ng mga tao na willing mag-improve, gano'n. And may gusto bang may gusto bang i-improve, may gusto bang i-achieve. Pero gaya ng sabi ni Gian, hindi pa rin namin nakakalimutan na maging grateful sa kung anong narating namin and sa kung anong natanggap namin. Gano'n. Kaya, ayun. That's great. Same din naman. Yun po, it still feels like fever dream hanggang ngayon. Kasi ang hirap niyang parang hindi mo kaagad ma-digest na nandito na pala kami sa point na to. Kasi di naman namin in-expect na aabot dito. Nag-enjoy lang kami lahat sa ginagawa namin. Tapos dito na pala. Randomly nga parang nagjo-joke kami na yun nga, parang ganito lang tayo dati. Every gig may mga ganong moment kami kaya di namin talaga siya nararamdaman. Tsaka every stage na we go to, parang andun pa rin yung drive namin, yung passion namin na ibigay lahat na parang first time pa rin namin mag-perform. Kaya feeling ko hindi rin nila na-feel na nandito na rin kami. Sobrang humbling lang. Yun. Thank you. Same din with it. Copy-paste. Hindi kami ganun nung high school na. Pero totoo naman kasi like, until now, it still doesn't sink in na ganito na pala yung inabot ng music. Like, hanggang ngayon na pinagkwento, nagkakas pa kami. Nag-jig ka na. Opo. Feeling namin mga estudyante pa rin kami nung high school na nagre-release lang kami ng music. Ganun pa rin yung tingin namin sa isa't isa. Kaya lahat naman nangyari ngayon, na-overwhelmed kami. Na, uy, ano pala tayo? Of all the achievements this year, meron bang highlight para sa inyo or
the thing that most surprised you or most touching? Feeling ko yung 5 nights na sold out sa arena na. Imagine, we started playing in cafes, tapos from cafes to schools to bar gigs, and yung ending, 5 days Saturday. Was that Araneta? Okay po. Yeah, may dadagdag pa kayong answers, boys? Yung napasok sa international shirts yung World Cup. Tapos ilan matagal siya nag-number. Nasa number 1. 39 weeks sa Billboard. Ay, yun ba kaya? Ano lang siya, small detail, pero isa sa pinaka hindi ko makakalimutan nung parang nagti-TDR kami for our Stardust concert, day 1. Tapos pagpunta namin sa backstage, pinapaskil yung picture namin sa Wall of Fame ng Araneta. So we just took a moment, huminto kaming 5 doon sa tapat nung dinidikit na picture namin sa tabi ng mga legends. Tapos yun, parang sobrang emotional lang kasi hindi maganda yung first experience namin sa Araneta Coliseum. Yung first ever performance namin doon. Na-disappoint namin yung sarili namin. Pero ayun, hindi namin in-expect na 6 years after that, we'll be one with the OPM stars na nililook up namin on. And I think that's very special for me. Yung sa akin siguro yung first show namin sa international tour namin sa LA. Kasi yun yung time na as in kami ng 5 ulit yung nag-work, nag-set up ganun sa show. Kaya yun, parang nakakano lang siya kasi naalala ko nung time na high school pa lang kami, ganun, na kami yung nagbibigit ng gamit, ganun, kami nagsa-set up. Kami yung, parang, yung kami lang yung magkakasama, ganun. Parang sa amin lang kami umaasa. Kaya, ayun, very nostalgic. And, nakakamiss sila yung time na yun. For me personally, siguro yung date ng release ng first ever album po namin. Not knowing how far will it go or reach. Kasi nung ni-release namin yung album namin, first ever album namin, galing kaming gig, tapos mag-re-release na yung album midnight nung after that day. Tapos nasa biyahe na kami pa uwi. Syempre, special moment yun. Tumigil kami sa tabi ng kalsada para hintayin yung yung release ng album namin. Kaya yun, parang sobrang special nun kasi hindi namin alam na ganito din pala yung aabutin ng album. Sobrang happy lang namin na yes, magkaka-album na kami. Yun, sobrang saya na. Tatatalon kami sa kalsada. Para kaming mga baliw sa gilid ng kalsada. Sila po. Yes. Last January. Thank you. Thank you po. Okay, maraming salamat.